ano to, meron ito dito, pero dito sa kabila, wala. So, another patient, another x-ray. So, sige, tingnan natin ito. So, ang patient na to siguro ay nakakaramdam ng matagal-tagal na pag-ubo, pwedeng namamayat, walang ganang kumain. Ang reason nun is, dito sa kanyang, kung makikita mo ito, oh, may mga puti-puti din dito sa area, at saka dito. Yan. Meron din dito. Ayan. Ito din. Ito. Yan. So, itong patient na to, pwede yan hinihingal, mabilis mapagod, or nahihirapang huminga, pwedeng masakit ang dibdib, or masakit ang likod, especially dito sa right. Kasi, itong right na ito, kung makikita nyo, ayan, oh. Ayan, meron parang pataas na ganyan. Yang puti na yan. So, kapag papakinggan mo yan, pwedeng wala ka masyadong marinig na breath sounds dyan. Kasi yan ay pwedeng tubig. Tapos ito yung nakalagay sa kanya. Fibronodular opacities are seen in both upper lobes. So, balikan natin ulit, no? And then, heart is not enlarged, hindi malaki ang puso. And then, the right costophrenic sulcus is blunted. The rest of soft tissue and osseous structure are unremarkable. And then, ang impression is PTB of activity undetermined bilateral and then moderate right pleural effusion. So, kaya natin nasabi na pwedeng yung patient ay merong ubo na matagal. Kasi, yan o, yung mga yan, fibronodular opacity na dito sa kanan. O. So, pwede po kasing mag-cause ng tubig sa baga kapag kayo po ay merong tuberculosis. Kapag meron po kayong infection, pwede po yung mag-cause ng tubig sa baga. Other reason kung bakit po pwede magkatubig sa baga is infection, pneumonia, pwede pa rin po naman na bukol sa baga or cancer, pwede po yung mag-cause. Lalo na kapag isang side lang din po. So, dito, kung makikita nyo, dahil masira yung baga niya dito because of the tuberculosis, pwedeng yun po din yung reason kung bakit siya nagkakaroon dito sa ditong tubig sa baga. Ngayon, ang sabi dun sa x-ray niya is merong mga fibronodular opacity sa magkabila. Ayan, oh, kita nyo rin dito. Oh, meron din, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos, meron din siya dito. Ayan, ito. Tapos, ito, blunted. Kasi, normally, dapat, itong ating costophrenic sulci ay intact. Kita to. Ayan. Pero, dito po sa kanya, wala na. Ang tawag na natin dito is meniscus sign. May tubig po. Ayan. Ito yan. So, anong dapat gawin kapag po kayo ay meron tubig sa baga? Ang pwede po natin gawin is ipa-ultrasound po natin ang ating baga para makita kung gaano kadami yung tubig. Kasi may mga patients po na akala natin ito, konti lang, pero pag na-ultrasound po yan ay madami pala. Kapag madami, pwede pong tanggalin or bawasan po yung tubig sa baga or itest din po yung tubig na yon para malaman kung ano po yung pinaka-cause. But for this patient, ang pwedeng maging cause po niyan is yung infection because of the tuberculosis. So, pag po naman konti lang yung tubig, baka po sa gamutan po ng TBS, mababawasan din po yung tubig sa baga na yan. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit. Ito po pala yung puso. Sorry. Ayan, hindi po malaki. So, ingat at bawal magkasakit.